may pinagkasundo sa akin. Walang karapat dapat sa kanya. Hindi ko simple yun. Ang prinsesa sa akin. Hindi ko nakikita. Alating mas gusto niya ako. Sino si Stella para magkaroon ng apat na lalaki na nagtatalo para sa kanyang pagmamahal? Siya ang prinsesa ng magandang kaharian ng Mirabel, na may pagmamahal sa mga libro at talento sa paglikha ng malalakas na mahiwagang kalasag. Mayroon ding apat na nakatatandang kapatid si Stella, mga quadruplets. Bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan. Hindi tulad ng kalmado at mahimbing kalikasan ni Stella, ang kanyang mga kapatid ay malikot. Laging naghahanap ng paraan upang maggulo sa isa't isa. Isang araw biglang ipinatawag ng hari ang apat na magkakapatid sa korte. Hindi ako papayag dito. Tama yan. Hindi tayo magpapakasal sa tao na hindi pa natin nakikilala. Narinig kong tila lahat sila'y kakaiba. Ang aking desisyon ay pinay. Pumunta at maganda para sa pagpupulong bukas. Dahil sa hindi nila kayang makipagtalo sa kanilang ama, ang mga prinsesa ay nag-atubili na bumalik sa kanilang mga silid. Hindi ako makapaniwala na ganito ang pagtrato sa atin ni Ama. Paano kung sabay tayong tumakas? Magandang ideya yan. Ano sa tingin mo, Stella? Napakatahimik mo kanina pa. Ang pinagkasundong kasal sa ibang kaharian ay tungkulin natin bilang mga prinsesa. Alam ninyong lahat ang kapayapaan ng Mirabel ay itataguyod ng pakikipag-alyansa sa apat na dakilang kaharian ng lupa. Tubig, apoy at yelo. Hindi pwedeng masaktan sila. Kung tatakas tayo, malalagay sa matinding problema si Ama. Inaasahan ni Stella na ang pangangatwiran ay maghihikayat sa kanyang mga kapatid. Ngunit kinaumagahan nang magising siya, natagpuan ni Stella na walang laman ang kanilang mga silid. Tumakas silang lahat noong gabi. Nang malaman nito ng hari, inatake siya sa puso at nahimatay. Walang ibang paraan para iligtas ang kaharian. Nakaisip si Stella ng matapang na plano. Hanggang sa matagpuan ang kanyang mga kapatid, nagbalat kayo siya bilang bawat isa sa kanila para dumalo sa pulong kasama ang apat na manliligaw. Ang unang manliligaw ay si Fire, na kilala sa kanyang init ng ulo at kayabangan. Sa kanilang pagkikita, kailangan palaging purihin ni Stella ang kanyang kakayahan. Bukod dito, kailangan niyang manatiling alerto upang maiwasan ang mga ligaw na bolang apoy na lumilipad sa kanya. Sumunod ay si Water, ang pinagkasundo sa pangalawang kapatid. Isang pinyong lalaki na mahilig lumangoy. Gayunpaman, hindi marunong lumangoy si Stella. Kaya lagi siyang natakot sa tubig. Dahil dito sa pagkikita nila, wala siyang nagawa kundi ang maupo sa dalampasigan at panoorin itong lumangoy. Pagkatapos ni Walter ay dumating ang manliligaw mula sa angka ng yelo, isang lalaking kilala sa kanyang malalig na kilos. Ngunit sa pagtataka ni Stella, siya ay napakabait. Tinuruan pa siya kung paanong mag-ski. Kahit na hindi siya partikular at sanay dito. Sa wakas, dumating si Earth, na orihinal na pinagkasundo para pakasalin si Stella. Siya ang pinakasimple at pinakamapagkumbaba sa kanilang apat. Nang hindi sinasadyang maipit ang kanyang sapatos sa puti, hindi nagkakabili si Earth na buhatin siya. Naiwan si Stella na namumutla sa giya. Noong una, mahirap ang mga bagay-bagay, ngunit habang nasanay na si Stella sa personalidad ng bawat manliligaw, natagpuan ni Stella ang kanyang sarili na madaling nakisama sa kanila, na nagbabahagi ng masasayang araw ng paglabas at pagsasama. Ngunit ang paglabas kasama ang apat na lalaki ng sabay-sabay ay mabilis na umubos ng kanyang enerhiya. Nang akala niya hindi nalalala pa, nakatanggap si Stella ng nakakabahalang balita.
Si Prinsesa Cyrene ng kaharian ng Bagyo ay darating para sa kanyang taunang diplomatikong pagbisita sa Mirabel. Bagamat nakaplano ang isang diplomatikong misyon, ang tunay na layunin ni Cyrene ay suriin ang kasalukuyang lagay ng Mirabel. Ang kanyang kaharian ay may ambisyon na sakupin ang Mirabel. Ngunit hindi niya nagawang mapagtagumpayan ang alyansa sa apat na kaharian. Lupa, tubig, apoy at yelo. Mukhang mas tahimik kaysa karaniwan ngayong taon, hindi ba? Iyan ay dahil ang mga kapatid ko ay sumali sa espesyal na programa sa pagsasanay na pinangungunahan mismo ni Ama. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang katulong na naghatid ng liham kay Stella. Prinsesa, ang mga manliligaw ay nagpadala ng mga imbitasyon para sa iyong mga susunod na pagkikita. Pag-usapan natin ito mamaya. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Stella, naghinala si Cyrene. Nang matapos ang diplomatikong pagbisita, hinatid palabas ni Stella si Cyrene. Pagkatapos noon ay dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto para maganda para lumabas kasama ang mga manliligaw. Ngunit hindi niya alam na si Cyrene, puso gaya ng dati, ay nasaksihan ng lahat. Kinabukasan, habang nag-aalala pa rin si Stella sa mga nawawala niyang kapatid, biglang lumitaw si Cyrene. Maligayang kaarawan sa lahat ng prinsesa. Alam kong ito ang inyong espesyal na araw. Nanatili ako upang maghanda ng isang sorpresa. Salamat, pero ang mga kapatid ko, may regalo pa ako sa'yo. Tada! At gano'n na lang, isa-isang pumasok ang apat na manliligaw. Ako mismo ang nag-imbita sa kanila na sumali sa pagdiriwang. Hindi na kailangan magpasalamat sa akin. Napagtanto kaagad ni Stella na ito ang plano ni Cyrene upang lumikha ng kaguluhan. Maligayang kaarawan, Stella. Gayang kaarawan, pero nasa ang pangalan ni prinsesa? Hindi ba darating ang mahal mo, prinsesa? At ang pangatlong prinsesa, bakit wala siya dito? Naku, naghahanda lang sila sa kwarto nila. Susunduin ko sila ngayon. Upang itago ang pagkawala ng kanyang mga kapatid, si Stella ay walang pagpipilian kundi ang magpanggap bilang bawat isa sa kanila na nakipagkita sa mga binata. Habang si Stella ay nagsusumikap na magpalit ng mga damit at panatilihin ang itsura, pinanood ni Cyrene ang kaguluhan, nasiyahan sa kanyang pakana. Nang mainip siya, gumawa si Cyrene ng munting ipo-ipo. Ginulo ang lahat at binunyag ang sikreto ni Stella. Nang walang paraan para itago ang katotohanan, ipinagtapat ni Stella ang lahat. Sa kanyang pagtataka, hindi inaasahan ang mga reaksyon ng mga manliligaw. Ayos lang, Stella. Kahit anong mangyari, tayo ko sa tabi mo. Uy, tinanong mo muna ako. Akin si Stella. Hindi! Sa akin si Stella! Maghintay kayong lahat hanggang sa bumalik ang mga kapatid ni Stella. Papakasalan niya ako. Si Stella ang dapat ikasal sa akin. Ako lang ang karapat dapat sa kanya. Hindi niyo ba nakikita? Halatang mas gusto niya ako. Tumangging umatras ang apat na lalaki. Nag-away sa kabila ng desperadong pagtatangka ni Stella na pigilan sila. Ngunit hindi siya pinansin ng mga manliligaw. Nagpatuloy hanggang sa sila'y mapagod na gumalaw. Saka lang nagsalita sa Cyrene na kanina pa tuwang-tuwa na nanonood. Hindi mo inaasahan na ang pagpapanggap na ito'y mas mahusay kaysa sa naisip ko. Ngayon, ako naman. Nang matapos siyang magsalita, naglabas si Cyrene ng mahiwagang logo. At nagpatawag ng ipon-ipon na pumalot sa kanilang lima. Sa harap nila ay lumitaw ang malawak na espasyo. Biglang lumabas sa isang halimaw sa kung saan at nagsimulang umatake sa kanila. Buong lakas na lumaban ng mga binata. Ngunit ang halimaw ay tila hindi tinatabla ng mahika. Kahit anong pilit nila, hindi nila ito matalo. Nang makita ang malagim na sitwasyon, pinagmasdan ng mabuti ni Stella ang nilalang. Napansin niyang habang ang halimaw ay hindi tinatabla ng mahika, lagi nitong pinoprotektahan ang dibdib nito. Biglang naglunsad ang halimaw ng malakas na depensa na nagpaatras ng malalaki. Nang malapit na itong muling tumira, mabilis na gumawa si Stella ng kalasag upang protektahan sila. Ice! Kailangan mong pigilan sandali ang halimaw. Earth! Lumikha ng tipak ng lupa sa hugis na punyan. Fire! Gamitin mo lahat ng iyong lakas para painitin ito para sa akin. Paano naman ako? Maghintay ka lang.
Bagamat hindi sigurado sa plano ni Stella, nakita ng mga binata ang seryoso niyang kilos at hindi nangahas na tanungin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tipak ng lupa ay pinainit sa tinunaw na bato. Water, ngayon ang oras mo! Bilisan mo itong palamigin! Ang tinunaw na bato ay mabilis na tumigas, na bumuo ng isang matalim na punyal. Puntirin mo ang puso nito ngayon din! Kaagad inihagis ni Earth ang punyal sa halimaw. Kahit na sinubukan ng halimaw na protektahan ng bisig nito ng kanyang kamay, ang matalim na punyal ay tumagos at tumama sa puso nito. Ang nilalang ay nagpakawala ng huling sigaw bago naglaho sa kawalan. Paano mo nalaman ang perfectong kombinasyong to? Ang kaalaman ay nasa mga libro. Nagpatuloy ang 5 sa kanilang paglalakbay. At nakarating sa isang mahabang tulay na nasa napakalalim na bangin. Ha? Mapalad ka na naabot mo to. Ngunit hindi ito magtatagal. Ang tulay sa unahan ay ang daan sa inyong pagtaas. Ngunit ito'y kaya lang humawak ng 4 na tao. Kung mas maraming tatawid, babagsak ito kaagad. Kung gayon, gagawa na lang tayo ng tulay ng yelo para lumawid. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ka garang mahika dito. Hindi, maiiwan na ako. Umalis na kayo. Hindi, hayaan mo akong maiwan. Sinusubukan ba ninyong kunin ang kabayanihan? Nanatili ako. Hindi. Kailangan ng Mirabel ang proteksyon ninyo lahat. Sa halip, hayaan niyo akong manatili. Magpuntan tayo para magpasya. Pumutol si Earth ng mga sanga mula sa kalapit ng mga puno at iniabot ito sa bawat isang tao. Pag sino mong makakakuha ng pinakamaikling sanga ay mananatili. Sabay-sabay na bumunot ang bawat isa. At naiwan si Earth na may hawak ng pinakamaikling sanga. Lingid sa kaalaman ng iba, sinadya niyang paikliin ang kanyang sanga. Biglang nagsimulang lumindol ang lupa at gumuho sa ilalim nila. Bilis! Kayong lahat! Sige na! Sandali. Pwede ba kitang mayakap ng huli? Pagkatapos ay lumapit si Stella at niyakap si Earth. Hindi handa, bigla siyang umikot at itinulak siya papunta sa tulay. Siya mismo ay nahulog sa bangin. Nasalo siya ni Earth. Ngunit masyadong malakas ang hatak ng bangin. Kahit na hinihilan nilang 4, hindi na siya mabuhat pabalik. Sa huli, silang 5 ay sabay-sabay na nahulog sa kailaliman. Tila ito na ang katapusan. Ngunit sa kanilang pagtataka, natagpuan nila ang sarili na bumalik sa totoong mundo. Ang tunay na labasan ay ang kailaliman mismo. Hindi ang kabilang panig ng tulay. Ang swerte mo sa pagkakataon to. At gayon na lang, nawala siya. Bumalik ka dito, aalagaan kita! Huwag mo siyang saktan. Magbibigay ito ng dahilan sa kaharian ng bagyo para magsimula ng digmaan. Dito kami, wala dapat ikatakot. Kahit pa, ang digmaan ay magdadala ng pagdurusa sa mga tao. Hanggat hindi nila tayo na-atake, dapat nating itaguyod ang kapayapaan. Nang marinig ang sinabi ni Stella, lalo siyang hinangaan ng mga binata sa kanyang kabaitan. Sa sumunod na mga araw, bumalik sa kaharian ng mga kapatid ni Stella. Ikinalulungkot ko ang paggawa ng desisyon na hindi iniisip ang inyong damdamin. Pinapatawad ka po namin, Ama. Kung hindi dahil dito, hindi namin mararanasan ang saya ng buhay sa labas ng palasyo. Stella, patawarin mo kami sa pag-alis namin at nagdulot sa iyo ng labis na gulo. Nahis lang lahat. Basta nagkasama muli tayo, masaya na ako. Kahit na hindi na kailangan ni Stella na makipagkita sa lahat ng 4 na manliligaw, nahaharap siya ngayon sa isang bagong suliranin. Ang pag-iwas sa kanilang walang humpay na paghahangad sa kanyang pagmamahal. Sa tensyonadong kapaligiran, biglang abnormal na lumaki ang siya ni Adam. Naku po! Ano? Anong nangyayari? Lahat ay lumangha sa hindi inaasahang sitwasyon ito. Tuklasin natin kung anong nangyari dito sa Wow! Fairy Tales. Noong unang panahon, mula pa nung sinauna, may kakaibang kaharian na tinatawag na Queendom.